Annyeonghaseyo. Ngayon, sagutan na po natin yung mga EPS topic related na mga questions dito sa chapter 5. Simulan po natin sa reading part. So, basahin po natin yung instruction. Ang sabi po dyan, Pinkane, Durogal, Kajang, Almajin, Gosul, Gurushipsyo. So again, pag nakita mo yung term na pinkan, obviously, that's fill in the blanks. So, ibig sabihin kasi ng instruction, piliin yung pinaka-tamang ipapasok o ilalagay sa blank. So, fill in the blanks po sa atin yan. So, yung nakalagay po sa number 1, Shinchong Pangbo. Shinchong Pangbo. So, ano ba yung meaning niyan? Shinchong Pangbo, ibig sabihin po niyan is application method. So, application method. Ibig sabihin, yung paraan ng pag-a-apply. Paraan ng pag-a-apply or pag-re-register. So, alin kaya dito sa choices? Yung kahalintulad niya na salita. Number 1, Internet Jobsu. Internet Jobsu. Internet Jobsu, ibig sabihin po niyan is Internet registration. Internet registration. Ito namang number 2, Tupik Junggupan. So, ibig sabihin, topic, intermediate class. Number 5, ang sabi, Uwol Iril, Uto, Chirwol, Samshib Iril. So, date po ito, na May 1 hanggang July 31. Ito naman, Medyo Iryuil, Ohu Tushi. So, Medyo is every week. Iryuil is Sunday. Ohu Tushi is 2 p.m. So, tuwing Sunday at 2 p.m. Yun yung ibig sabihin po niya. So, yung paraan po ng pagre-register or application is number 1 lang naman. Internet registration. So, that's the correct answer. So, dito naman tayo sa 2 and 3. So, yung instruction po dyan is Pinkane, Durogal, Almajun, Pyonul, Pulla, Munjangul, Wansong, Hashipsyo. Ibig sabihin, kumplituhin yung sentence, piliin yung expression na tama, na ilalagay o ipapasok sa blank. So parang fill in the blanks lang po ito. So basahin po natin yung sentence. Sabi po dyan, Jumare, Huong Shiga, Wegugin, Nure, Hewe, Blank, Wesa, Saramdilgwa, Hamke, Kugyong Haro, Haryugu Hamnida. Huong Shiga, 대회에서 상을 받으면 좋겠습니다. So ano kaya ang sagot dito? So translate po natin. So Jumare. So Jumal is weekend. Merong time marking particle. She. So si Miss Puwong. No? Pangalan, Miss Puwong with subject marking particle. Wegugin is foreigner. Nure, Tewe. So Nure is song, kanta. Merong Tewe, competition or contest. So pag pinagsama, Nure, Tewe, ibig sabihin po niyan is singing contest. Singing contest, singing competition. Merong location particle. Blank. So sabi po dyan sa unang clause, si Miss Puwong daw ay magbablank ng singing contest. Foreigner singing contest sa weekend. So tuloy natin yung pag-translate. Wesa saramdulgwa hamke kugyong haro haryugo hamnida. So Wesa. Wesa is a company, workplace or company. Saramdul, ibig sabihin people. So yung mga tao daw sa kumpanya,
wa hamke. Ibig sabihin together, sama-sama. Kugyong haro. So, kugyong hada po yung ating verb po dyan. Ibig sabihin po niyan is to watch. Merong ro, gada, may ro, and then may kada dito. Ibig sabihin po niyan, to go in order to or to go to. So, aalis sila para gumawa ng isang bagay. So, yung action po na yon is yung to watch. So, ryogo hamnida, ibig sabihin, intend to or to plan. No? Intend to or plan. So, ibig sabihin, yung mga tao daw sa kumpanya nila ay nagpaplanong pumunta para manood all together. So, yun yung ibig sabihin po dyan. So, turahin po muna natin itong iba. And then, translate natin yung last sentence. Sabi sa last sentence, Huwong siga 해외에서 상을 받으면 좋겠습니다. So, si Miss Puwong with subject particle, 해외에서. Ibig sabihin, in the competition or sa competition. Sa competition or sa contest. Sangul batta. So, sangul batta, ibig sabihin maka-receive ng premyo. Sang meaning prize and batta to receive. So, to receive a prize. Prize or reward. So, umyon 좋겠습니다. Ibig sabihin lang po niyan is to hope or to wish. Sa Tagalog, sana. So, translate natin. Ibig niya sabihin, sana maka-receive ng prize sa contest si Miss Puwong. So, yun yung ibig sabihin ko ng last sentence. So, ano kaya yung i-insert natin dyan sa block? So, kung mapapansin nyo po sa choices, lahat po yan may ki temone. So, ki temone, ibig sabihin lang po niyan is because. Dahil. So, translate na natin yung mga choices. Number 1, nagagi temone. So, because she is participating or joining. So, yun yung ibig sabihin sa number 1. So, obviously, ito po yung sagot na hinahanap po natin. Ito po yung tama. Nagagi temone. So, kumpletuhin natin yung unang sentence. Sabi, Jumare, Puwong siga, 외국인 노래 대회에 나가기 때문에. So, ibig sabihin nun, dahil magpa-participate sa singing contest si Miss Puwong, kaya gustong pumunta in order to watch all together ng mga tao sa company. So yun po yung ibig sabihin niya. So number 1 is the correct answer. So tingnan natin itong 2, 3, and 4. Bakit sila naging mali? Sabi sa number 2, managi temone. So because she is meeting. Dahil makikipag-meet sa singing contest, so di ba nonsense? Kaya mali po iyan. Hindi related doon sa sentence po natin. Number 3, sabi, hujibhagi temone. Ibig sabihin, because magre-recruit. Recruiting. So, mujibhagi temone. Dahil magre-recruit sa singing contest, so hindi rin po related, kaya mali po yan. Number 4, pangmunhagi temone. So, ibig sabihin po nito is because she is visiting. Dahil daw bibisita. So, tama ba yun? Dahil bibisita sa singing contest. So, of course, mali po yun. So, again, correct answer is number 1. So, dito naman tayo sa number 3. Same instruction, fill in the blanks with the proper expression. Sabi sa sentence, 저는 다음 달부터 무료 직업 훈련을 받으려고 합니다. 직업 훈련은 인터넷으로만
신청할 수 있습니다. 모집 기간에 센터 홈페이지에서 lang. So ano kaya ang sagot dito? So translate na po natin. Jonen. So Jonen is I, ako. Taong tal. So taong meaning next. Yung tal meaning month. Merong buto. So buto, ibig sabihin simula or starting. Starting or since. Muryo, ibig sabihin naman po nito is libre, free. Zigop is work, trabaho. Hulyon naman po is training. With object particle. And yung verb natin dito, batta, meaning to receive. Merong uryoguhamnida, ibig sabihin pinaplano or intention niyang gawin. I'm planning to receive. Yun yung ibig niyang sabihin. So translate natin. Sabi niya, I am planning to receive free work or job training starting next month. Sa Tagalog, balak kong or pinaplano kong makareceive ng libreng training sa trabaho simula sa susunod na buwan. So yun yung ibig sabihin ng first sentence. So burahin po muna natin. Translate natin yung kasunod. Sabi dyan, 직업 훈련은 인터넷으로만 신청할 수 있습니다. So, 직업. So, 직업 again is work or job, trabaho. 훈련 is again training. With topic particle, internet. So, internet is internet. Merong uro. So, yung uro is sa pamamagitan ng or by o gamit ang. So, yun yung mga meaning niya. By or using. Merong man. So, yung man, ibig sabihin po niyan is only. 신청할 수 있습니다. Ibig sabihin can apply or can register. So, again, ang sabi, pwede kang mag-apply or register ng work training gamit o sa pamamagitan ng internet lang. You can apply work training using internet only. So yun yung ibig niya pong sabihin. Pwede daw mag-apply gamit lang ang internet. Next, sabi naman dyan, 모집 기간에 센터 홈페이지에서 lang. So magbablang ka daw sa homepage. Is homepage. Center is center. 모집 기간, ibig sabihin yung recruitment period or application period. So magbablang ka lang sa homepage ng center during recruitment period. So ano kaya yung bagay na ipasok dyan sa blank na iyan? So translate po natin itong lahat. Number 1, sabi, suwok. Suwok is class. Merong object particle, batta meaning to receive. To receive. And then merong else isumnida, can, or kaya, pwede sa Tagalog. So number 1, sabi, pwede kang makareceive ng class. You can receive class. Number 2, ang sabi po dito, 수업료를 알 수 있습니다. 수업료, ibig sabihin tuition fee or class fee. Yung bayad sa klase. Merong object particle. 알 수 있습니다, ibig sabihin po nito is can, no. So pwede mo daw malaman yung tuition fee. Number 3, sabi, 접수 장소를 확인하면 됩니다. So 접수 is registration. May 장소, ibig sabihin location. Merong object particle and then 확인하면 됩니다. So 확인하다 is to check. Merong 면 되다, ibig sabihin po niyan is you can. Pwede. Or pwede rin you just have to.
So yung meaning po niyan is you can check the registration location. Sa number 4, ang sabi po dyan, 원하는 수업을 신청하면 됩니다. So, 원하는 ibig sabihin po niyan is yung gusto or yung want. May noun modifier, yung minomodify na noun is 수업 meaning klase. Ibig sabihin, yung klase na gusto mo, object particle, 신청하면 됩니다. So, 신청하다, ibig sabihin po niyan is to apply or register. Merong 면되다, ibig sabihin you can or you just have to. Ibig sabihin po niyan is you just have to apply the class that you want. Pwede kang mag-apply or mag-register sa klase na gusto mo. So ano kaya ang pinakatamang expression na pwedeng ilagay dyan sa blank na iyan? Pinag-uusapan po natin is registration, application. So of course, yung tama po dyan is number 4. 원하는 수업을 신청하면 됩니다. So kompletuhin natin. Sabi sa last sentence, 모집 기간에 센터 홈페이지에서 원하는 수업을 신청하면 됩니다. So, pwede kang mag-register o mag-apply sa klase na gusto mo sa homepage ng center during recruitment or application period. So, yun yung ibig sabihin sa last sentence. So, the correct answer is number 4. So, dito naman po tayo sa kasunod. Yung instruction po dyan is 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So, ibig sabihin lang po ulit niyan is basahin yung kasunod na passage at piliin yung kahalintulad sa content. So, meron po ulit drawing dito, poster. Titingnan lang natin dito sa choices kung ano yung kahalintulad dito sa nasa poster. So number 1, check natin kung tama to. 축제는 이틀 동안 열립니다. 축제 is festival. The topic particle, 이틀 is 2 days, 2 araw. 동안, ibig sabihin duration. So ibig sabihin 4 sa English. 열립니다, ibig sabihin to held, to be held. So, to be held, sa Tagalog, gaganapin. No? So, gaganapin daw for 2 days yung festival. Tama ba yan? Yung araw yung pinag-uusapan, so tumingin ka na diretso sa ilshi. So, ilshi po kasi is date and time, ibig sabihin. Yung araw, tsaka yung oras, kung kailan gaganapin yung event. So, nakalagay po dyan, 2024년 10월 27일 일요일. So may nakalagay po ba dyan na 2 araw? Wala. No? So nakalagay dyan isang date lang. Linggo ng October 27, 2024. So isang date lang yan. So ibig sabihin hindi 2 araw. So mali po itong number 1. Isang araw lang po yan. Linggo lang. Which is on October 27, 2024. So mali na yan. Number 2, tingnan natin kung tama ito. Sabi, 오전에는 축구 경기를 합니다. So, ujon. So, ujon, ibig sabihin po niyan is morning, umaga. With time and topic marking particle. So, yan yung pinag-uusapan sa sentence. 축구 경기. 축구 경기, ibig sabihin po niyan is soccer game. Soccer match. 합니다 is to do. So, soccer ng umaga. Tama ba yan? So, hanapin mo, nasan ba si 축구 경기 dyan? Andito po yan. So, si 축구 경기 daw is gaganapin ng alas 10, 10 o'clock. So, umaga ba yan?
Yes, it is. So morning yan, di ba? Alas 10. So dyan gaganapin si Chukwu Kyung-hee. Kaya tama po itong number 2. So maglalaro sila ng soccer ng umaga, alas 10. So that's the correct answer. So tingnan pa rin natin itong 3 and 4 kung bakit sila naging mali. Sabi sa number 3, 노래 대회는 2시에 끝납니다. So 노래 대회, ibig sabihin po niyan is singing contest. Singing competition with topic particle 2시. So 2시 is 2 o'clock. With time marking particle, 끝납니다, ibig sabihin po niyan to be finished, to end. So sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan is matatapos daw ng alas 2 yung singing contest. So hanapin mo na, nasan ba yung singing contest dyan? Andito. Hanguk Nure Ewe. Ibig sabihin, Korean Singing Contest. May nakalagay ba dyan na matatapos yan ng alas 2? Wala naman, di ba? Nakalagay pa nga dyan is mag-i-start ng alas 2, no? 1400 hours. So, wala nakalagay na matatapos ng alas 2, kaya po yan naging mali. So, mag-i-start siya ng alas 2, hindi siya matatapos ng alas 2. Number 4, ang sabi, 시상식 후 축하 공연이 있습니다. So, 시상식. Sisangsik, ibig sabihin po niyan is yung awarding ceremony. Yung bigayan ng award. Merong hu, so ibig sabihin after, pagkatapos. Chukka Kungyon. So Chukka Kungyon, ito po yung parang performance, no? So congratulatory performance show. Congratulatory show. So yun siya. Merong subject particle and then isumnida, ibig sabihin to have. Meron. So, meron daw congratulatory performance show after ng awarding ceremony. So, tingnan mo ngayon yung timetable nila. So, alas 4, yung last program, which is Sisangsik, yung awarding ceremony. Wala na pong kasunod dyan. Kaya po naging mali itong number 4. So, kung makikita rin po ninyo, yung Chukka Kungyon, yung congratulatory performance show is gaganapin ng alauna, 1300 hours. So, hindi po yan pagkatapos ng awarding ceremony which is alas 4. Kaya po naging mali yung number 4. So again, correct answer is number 2. Yan yung kahalintulad dito sa poster na nandito. So, translate na rin natin yung iba na nandito, no? Para additional vocabulary. So ito, 외국인 근로자 문화 축제. Ibig sabihin po niyan, 외국인, foreigner, dayuhan. 근로자, ibig sabihin worker, trabahador. 문화 축제, ibig sabihin culture or cultural festival. Ayan. Again, ilshi, yung date and time. Jangso naman, ibig sabihin po niyan is yung location. Lugar, location. So, hengsa neyong, ibig sabihin po niyan is yung content ng event. No? Events, content in English. So, andito yung mga gagawin sa araw ng event. Ito naman, jomshim shiksa, ibig sabihin lunch. Lunchtime. So, paki-take note din po yan para additional vocabularies. Dito naman tayo sa number 5. Same yung instruction. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 들으십시오. ibig sabihin, read the next passage and deselect the same one with the content. Ganun lang din. Babasahin natin to, iintindihin, and then i-check natin dito sa choices kung ano yung kahalintulad ng babasahin natin. Simulan natin sa first sentence. Sabi, 외국 인력 상담 센터는 한국 생활 및 사업장
문제로 어려움을 겪는 외국인 근로자들을 위해 18개의 언어로 서비스를 제공하고 있습니다. So, medyo mahaba, pero isa-isahin natin to. Eto, Wegu Ilyok Sangdam Center. So, ibig sabihin lang po nito, Foreign Workforce Counseling Center. Foreign Workforce Counseling Center. So ito po yung establishment na tumutulong sa mga foreign workers kapag merong problema. Yan po siya. Merong topic particle, Hanguk Sengwal. So Hanguk is South Korea, Sengwal is living. So sa English, living in Korea. Or sa Tagalog, parang pamumuhay sa Korea. Ayun siya. Yung meet, ibig sabihin lang din po niyan is end. Saukja. So Saukja is workplace. Munje is problem, problema. Oryuum. So oryuum, ibig sabihin po niyan is difficulties. Paghihirap, difficulties. With object particle, kyokta. So kyokta, ibig sabihin po niyan is to undergo. To go through, to undergo. Sa Tagalog, nakakaranas. Meron lang noun modifier. Yung minomodify natin is Wegugin Koloja. Wegugin Koloja, ibig sabihin po niyan is foreign workers. Merong deals, plural, marami, yes. So, mga dayuhang manggagawa. Merong ulwihe, ibig sabihin lang po niyan is for or para sa Tagalog. Yol, yodolke. So, ibig sabihin lang po niyan is 18, 18 piraso na ono. Ono. Ano ba yung ono? Ono is language, lingwahe. Merong rule, pwedeng by, using, through. No? Sa pamamagitan ng Tagalog. Sobisu. So sobisu is service. Servisyo. Object particle and then jegung hada, ibig sabihin po niyan is to provide. Merong gui sumnidas, ibig sabihin continuously nangyayari yung action. Continuous yung action, tuloy-tuloy. So nagpo-provide in Tagalog. Providing. So translate po natin ito. So sabi po dyan, yung Foreign Workforce Counseling Center ay nagpo-provide ng 18 language service para sa mga foreign workers or dayuhang manggagawa na nag-undergo ng difficulties or nakakaranas ng kahirapan or paghihirap sa workplace problem at yung pamumuhay sa South Korea. So yun po ang ibig sabihin ng sentence po na iyan. So ulitin po natin para mas malinaw. So sabi po dyan, yung Foreign Workforce Counseling Center ay nagpo-provide ng serbisyo 18 klase na lingwahe para sa mga dayuhang manggagawa na nakakaranas ng paghihirap or problema sa workplace at sa pamumuhay sa South Korea. So yun po yung ibig sabihin ng first sentence. So punta tayo sa pangalawang sentence. Intindihin po natin ito. Sabi dyan, Tuhan, Dungchon 지역과 중소 도시에서 일하는 근로자들도 쉽게 이용할 수 있도록 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 전화를 통한 상담 서비스도 제공하고 있습니다.
Mahaba po ulit. Pero translate natin ito. Tuhan. So tuhan is also. Moreover or karagdagan. Nungchon Jiyok. So Nungchon Jiyok, ibig sabihin po niyan is yung mga rural areas. Mga rural areas, no? May gwa sa end. Jungsu Tushi. So ibig sabihin po nitong Jungsu Tushi is yung mga city na Jungsu. Jungsu kasi is yung small and medium. So ibig sabihin hindi pa kalakihang mga syudad. So small, medium na city with location particle. Ilhanan. Ilhanan, ibig sabihin to work. And may minomodify na noun na kasunod, kulojaduls. Ibig sabihin, mga workers. No? So workers, working. So yun siya. Mga trabahador na nagtatrabaho, yung ibig niyang sabihin. So mamaya, kukumpletuhin natin yan. Merong to, ibig sabihin, also, or to. Shipke. Shipke, ibig sabihin po niyan is easily, ng madali, in an easy way. Iyong halsu ituro. So, iyong hada is to use. Merong elsu ita na nakakonjugate, meaning can. And then, may turok pa na nakakonjugate ulit, ibig sabihin para, in order to. So hanggang dyan muna tayo, no? Kasi mahaba na para mas maintindihan. Tagalogin natin. Sabi po dyan, karagdagan, also, para magamit ng madali ng mga workers na nagtatrabaho sa small and medium cities and rural areas. So yun po yung ibig sabihin ng unang clause natin. So, pakitandaan po yan, buburahin ko po muna and translate natin yung kasunod. Sabi, mail. So mail, ibig sabihin po nito is everyday. Araw-araw. Ujon is AM. Ahopshi. So, 9 AM. Yan yung ibig sabihin niya, 9 AM. Merong buto, ibig sabihin simula, since, starting, from. Ohu, yosotshi. So, ibig sabihin 6 PM. May kaji, ibig sabihin until. Hanggang sa Tagalog. John Warul Tonghan, ibig sabihin through telephone. Gamit ang telepono or through tawag. Sangdam Sobisun. So, ibig sabihin counseling service. Merong do, again, also. Jegong hagu isumida. Again, providing. Nagpo-provide in Tagalog. Tagalogin natin. So, nagpo-provide din ng counseling service sa pamamagitan ng tawag or through telephone simula 9 AM hanggang 6 PM araw-araw. Para pwede ring gamitin ng madali ng mga workers na nagtatrabaho sa small and medium cities at rural areas. So yun po yung ibig sabihin ng last sentence. So, paki-take note po ng mga vocabularies po na iyan and proceed na tayo dito sa choices. Tingnan natin kung alin dito yung tama based dun sa nabasa natin. Number 1, sabi, 외국 인력 상담 센터는 직장 관련 상담만 가능합니다. So, 외국 인력 상담 센터. Again, Foreign Workforce Counseling Center. So, paiksiin na lang natin. Merong topic particle, 직장. So, 직장, ibig sabihin workplace. 관련, ibig sabihin related. 상담, ibig sabihin counseling. Merong man, ibig sabihin only. No? Lang sa Tagalog.
한웅합니다, ibig sabihin posible, possible. So, ibig sabihin po niyan in Tagalog, sa foreign workforce counseling centers, ayan, center, possible lang yung mga workplace-related counseling. Tama ba yan? So, tingnan niyo po yung first sentence. So, ang sabi po dyan, nagpo-provide sila ng serbisyo for 18 languages para sa mga foreign workers na nag-undergo or nakakaranas ng difficulties katulad ng problema sa workplace at pamumuhay sa South Korea. So, kasama po yung pamumuhay sa South Korea sa pinoprovide niya na service. So, hindi lang po yun workplace related. Kaya mali po yung number 1. So number 1 is wrong. So number 2 naman tayo. Sabi, 외국 인력 상담 센터는 주말에도 서비스를 제공합니다. So yung foreign workforce counseling centers daw ay nagpo-provide ng service kahit na weekends. So Jumal is weekend. Merong E, which is a time marking particle. May do, ibig sabihin also. Sobisu. So sobisu is service. 제공합니다, ibig sabihin to provide. So Foreign Workforce Counseling Center provides service even on weekends. Tama ba yan? Yes, tama po yan. Yan po yung sagot na hinahanap po natin. So nakalagay po yan sa last sentence. Sabi dyan, tuhan, ibig sabihin karagdagan, also, nagpo-provide din ng counseling service through tawag or through telephone araw-araw. Simula 9 a.m. hanggang 6 p.m. So May, araw-araw. So Monday hanggang Linggo. No? So Monday hanggang Linggo, so ibig sabihin kasama yung weekend. So kaya po naging tama yung statement na iyan. So that's the correct answer. So tingnan pa rin natin tong 3 and 4 kung bakit sila naging mali. Sabi sa number 3, 외국 인력 상담 센터는 한국어로만 서비스가 제공됩니다. So again, Foreign Workforce Counseling Center, topic particle, 한국어. 한국어 is Korean language. May ro, ibig sabihin using or sa pamamagitan ng or by. Man. Man is only. Service is service. Subject particle, 제공됩니다 is to provide. So yung Foreign Workforce Counseling Service provides service using Korean language only. Tama ba yan? So Korean language lang daw yung gamit nila sa pag-provide ng service. Mali po yan. So again, sabi po sa first sentence, yung Foreign Workforce Counseling Center ay nagpo-provide ng serbisyo gamit ang 18 na language. 18 lingwahe para sa mga foreign workers. So 18, ibig sabihin hindi lang po yun Korean language. Kaya mali ang number 3. So X yan. Number 4 naman, tingnan natin kung bakit tumali. Sabi, 외국 인력 상담 센터는 중소도시 근로자를 위한 기관입니다. Translate natin. So again, Foreign Workforce Counseling Center, with topic particle, 중소도시. Ibig sabihin yung small or medium cities. Kuloja. So kuloja is worker with object particle, and then wihan. Wihan is for, para.
Para. Tiguan is institution, institution or establishment. And then IMNIDA, ISAMR. So Tagalogin natin. So yung Foreign Workforce Counseling Center daw ay institusyon para sa mga small, medium cities na mga workers. Tama ba yan? So small, medium cities na mga workers lang ba ang sakop nila? Hindi po. So mali po yan. No? So again, ang sabi po dito, yung Foreign Workforce Counseling Center, they provide service para sa mga foreign workers na nakakaranas ng difficulties, yung problema sa trabaho at living or pamumuhay sa South Korea. Karagdagan, po-provide din sila ng service para sa mga workers na nagtatrabaho sa rural areas at small, medium na mga cities. So ang dami po nilang tinutulungan, no? So hindi lang sila solely para sa mga small, medium city workers. Kaya po naging mali yung number 4. So again, the correct answer is number 2. Yan po yung kahalintulad doon sa nabasa po natin. I hope marami pong vocabularies na natutunan and dapat po isi-memorize po ninyo yan para lumaki yung chance na makapasa po kayo sa exam.